Uy, grabe oh. Itong breeder ko, sir. grabe laki. Ngayong araw nga, tayo ay babiyahe papuntang Marikina, GMA to Marikina, para kumuha ng ating bagong alaga, crayfish na Taguro line. Itong Taguro line na crayfish ay kukuhanin natin kay Sir Robert ng Step Step Farm, at ang kanyang mga crayfish ay galing naman kay Sir Sesep na nagpapa-breed din ng mga crayfish na Taguro line. Ito yung mga higanting crayfish na sa kanila lang pwedeng mabili. Kaya tara, samahan niyo ako. Biyahe tayo. Let's go! Ingat. Bye-bye. Meron. At dito nga sa may bandang C5 ay nakaramdam na tayo na medyo may pagbuhos ng konting ulan. Kaya tayo ay sisilong muna. Medyo pahihinain natin lang ulan. Tsaka tayo aalis ulit. Pagkatapos lang na ng minuto ay medyo humina na ang ulan at kailangan na natin bumalik sa ating paglalakbay para hindi naman tayo masyadong tanghaliin sa appointment natin kay Sir Sesep. At makikita nyo dito na medyo kahit umuulan ay go pa rin tayo. Syempre, kailangan natin na bumiyahe ulit para mapaaga tayo ng punta doon at makakuha tayo at makapamili ng medyo maganda-gandang klaseng crayfish. At nandito na tayo sa may bandang Marikina at kitang kita pa rin ang bagsik at ang mga naiwang kalat kay Bagyong Karina. Makikita natin dito yung mga fence niya ay punong-puno ng basura at nasira na. Nakakapanghinayang talaga at nakakapanlumo. Nakakalungkot talaga ang nangyari dito. Talagang nakakapanlumo kung makikita nyo. Grabe ang pinsala na tamo ng Marikina City doon sa nakaraang bagyo. Pero go pa rin tayo. Let's go!
nga pala ang Step Farm ni Sir Robert at dito tayo pumunta para kumuha ng crayfish. At pagpasok nga natin ay bumungad na sa atin kagad ang kanyang mga trapand na pinagpibridan niya ng mga crayfish. Sobrang dami. Nagulat ako dito talaga sa kanyang mga trapand. Pagdating nga dito ay hindi pa tayo inauna. Meron siyang mga customers na inaasikaso na kagad. Ang mga customer na ito ay nagtitingin na rin at bibili rin ng mga crayfish na kanyang i-out para sa linggong ito. At ito yung mga crayfish na i-out niya. Pinamimilian na ng mga customer. At tinignan rin natin yung kanyang mga trapand. 3 layer na trapand ito na siguro ay 4 or 5 na patong. Nakakamangha dahil sa kahit na maliit na area niya ay napagkasya pa rin niya yung mga trapand niya. Ginawa niya na parang triple deck yung kanyang mga trapand. At dito ay pinakita niya yung isa niyang breeder na babae na crayfish na may itlog na. At habang tumatagal ay dumadami na rin ang mga customer na titingin at bibili ng kanyang mga ina-out na crayfish. So guys, nandito tayo kay Sir Step Farm. Nandito tayo, bibili tayo ng crayfish. 2-3 yung bibili natin. So dami na nag-i-inquire sa kanya. Dami nang pumupunta ngayong umaga. So buti na lang at medyo maaga rin tayo. Makakuha tayo ng medyo magandang crayfish dito sa kanila. So sobrang bait ni Sir. Talagang nakamotivate yung mga tao na nagpupunta rito. So may kasama tayo galing taga Malabon, taga may galing taga Bulacan din. Hey sir. Ano niya sir? 2 trio po. Edward po. Robert po. 2 trio. Pero ano lang yan sir, mga 3.5 lang. Okay lang sir, sige po. Matagal ko na sir inaabangan yung pag-release nyo eh. Dapat ng Thursday eh. Oo eh. Kaso nga, nag-ulan eh. Pili kayo sir, ito lalaki. Wala nang lalaki doon? Abusin nyo na yung lalaki doon. Para makapili sila. Yan sir, mga lalaki po dyan. Yung mga lalaki. Marunong ba kayo sir? Meron din kasi akong crayfish doon sa ano. Sino ba yung ano? Tingnan natin kung aabot ng 3.5. Baka kasi maliit eh. Lugi kayo sir. Okay. Lagpas. Kaso sir, dapat huwag nyo siyang i-ano. Ayan, nagpas sir. Halos sakto. Dapat sir, huwag nyo siyang i-ano sa ano, yung kung meron kayong ibang crayfish. Yun nga, ihiwalay ko nga eh. Yung sa akin kasi, dito ako nagsimula sir. Ganyan din yung ano ko eh. Set up ko ngayon eh. 2 trio, tapos yun nga yung sa may binilan ako sa kaso ayaw niya magpa-picture ng sabi. Sir, baka pwede yung picture? Ayaw niya. Tapos doon kami nag-picture sa kalsada, kaya parang nawalan ako ng gana sa kanya. Tapos nakita ko si Sir Cesar. Yung quality, ano yung ano? Nakita ko nga yung kay Sir Cesar eh. Tingnan nyo yung quality kung taguro ni Sir Cesar sa kaya ano. Ito po oh. Ma'am, tignan nyo ma'am para ano. Ito yung kay Sir Cesar. Ito yung dun sa Cavite. Tapos, itong Cavite nung nasa akin na to siguro 1.5 year na siya. Tapos yung kay Cesar mga 9 to 1 month naman. Pero tingnan nyo yung pagkakaiba. Laki. Ayun po. Tapos, laki, no? So taguro line na to sir lahat no? Oo. Yung luma nyo, wala na? Hindi, yung luma ko, dinispatch ako na, kanain ko na. Kinain mo na? Pinakain ko sa mag-ina ko, nag-aagawan pa. Ano mas masarap sir? Ito dalawa? Hindi pa ako nakakaano ng taguro. Pero kasi paras lang yan, kaya lang, mas malaki kasi yung taguro. Hybrid sir. Actually, yung sa Cavite ko, may itlog nandun, ang itlog na. Pero hindi ko na siya ginagalaw. Ay, hindi mo na siya inaano? Pang ano ko na yun, pang Pasko ko na, panghanda ko na yung mga sa Cavite nandun. Yung mga ganitong size sir, ilang buwan na po yan? 4 months na po. 4 months. Actually, dapat nasa 4 inches na yun eh. Kaya lang, nakulangan na konti. Ang yun nga, naging problema ko ngayon. So, sobrang dami ng bilis. Maliit yung lagayan ko. Kailangan ko magdagdag. Gagawin ko na itong puro 3 layer. Para hindi sila na siksikan.
Kailangan ba sir lahat lagi may ano, yung may taguan, may Oo, PVC kasi- lahat, tigi-tigisa ganun? Actually, kung 10 sila, dapat may 15 ka. Mga ganun. Ah, Dapat ganun, plus ah. mag pass. Hindi Ah. yung... Kasi yung laman. Oo, territorial po kasi sila sir eh. Okay. Ito sir sa babae, anong gusto niyo dito sa babae? So isang lalaki, dalawang babae ang trio, no? Oo. Eh, pwede ba magpasobra? Ano ba yun? Sa trio, diba? Gawin ko ng ano. 3 babae, isang lalaki. Hindi po. Kasi nakaano yan siya eh. Ito malaki-laki to. Ayan, halos magpo 4 inches na tong isang to. Okay. Ano rin na to, magpo 4 inches na rin yan. Halos kulang-kulang 4 inches na rin. May babae pa kayo dyan sa ilalim? Sige, kuha pa kayo. Ang isa, mag-tape nito. Abot sa Cavite to? Oo. Yung nakaraan nga, ano eh. Pangalan nito. Yung nakaraan ay sa ano pa, Maragondon. Layo. Layo ah. Mas malayo pa sa amin yun. GMA lang kasi ako eh. Meron ako sa Dasma. Sumama isa. Sorry. Ayan, halos ito malalaki, halos lagpas ng 3.5. Ito pa pong ayan, may pula siya sa ilalim Pagka lalaki. Kaya may pula May siya pula. sa ilalim, di ba? Okay. Tapos ito sir, makita niyo meron siyang genitals. Ayan yung parang may maliit na bundok, di ba? Dalawa, ayan ayan. Ayan. Pero hindi porket ganyan, lalaki, may bakla po may Tomboy din. Oo, bahala na ho sila kung saan sila, anong prepare nila na pronoun. Ang babae kasi is babae sir, ayan, ay shit. Yan, nakita nyo may bilog na yan, ayan bilog, yan parehas. Yan ang babae. Ngayon, once na may bilog na ganyan kahit isa, tapos merong isang titi dito, bakla yun. O kaya merong pula, tapos merong bilog na ganyan, bakla na ho yun. Actually, yung bakla, nakahiwalay na rin dun eh. Yung bakla, sinama ko na ho dun Hindi na nagpo-produce yun, ganun. Nagpo-produce yun mag-isa sa sarili niya. Ah, ganun? Pero ayoko no, kasi pangit yun eh. Pangkain na ho yun, yung ganun. Okay. Kaya nilagay ko na rin doon, pangpasko na sila. 1 and 2 months na to. Laki oh. Uy, grabe oh. Ito yung breeder ko, sir. Grabe, laki. Nabili ko na to ganito kalaki, pero ang presyo nito maganda rin. Kay Sir Cecep din po. Ito yung galing sa Indonesia na ano. Grabe. Pero masarap kainin, malaman na yan, no? Pero maganda to, ang laki, pero maganda rin yung presyo bili ko rin. Bumili ako ng mga 6 na trio nito eh. Kaya payon ako, bahala na ako. Laki, lalaki. So lalaki po ba sir yun nandyan, no? Hindi, babae lalaki yan. Yan yung ano, yung sogo. So clean, so good yan. So clean, so good. Tapos ito na, nakahiwalay na yung mga buntis ko. Ah, yung mga buntis mo, sir. Yan, mga buntis na po yan. Anong size ng TBC niyo, sir? Dos? Sa babae, dos. Kasya sa taguro kasi medyo maliit ang taguro ng babae. Ang babae talaga medyo maliit kumpara sa lalaki. Pero yung mga lalaki, malalaki. Kaya may malalaki ako, 2.5, 3. Dahil pag dos lang, lahati lang kasi. Pero yung sa nabili ko nga sa Cavite, dos lang gamit ko. Doon na rin ako nagbase. Kasyang-kasya sila. Pagdating dito kay Taguro, kalahati lang yung Ano, sir, yung pinapakain niyo dito? ang pinapakain ko, ang ano sir, pellets din sir eh. Meron akong binibili. Mga PO2, ganun, sir? Oo. Yung mga maliliit, yung mga Pino, yung PO1. Tapos PO3. Ito malalaki na PO3 yan. Tapos, magpupun lang.
Mga PO3 na yan. Mga 1 month PO1. Pagka after 1 month, yun na, pwede na yung malalaki ng mga PO3. Pagkatapos, nag-ano ko sir na ng mga dilis, yung sariwa. Yan, nilalagay ko dyan. Kinakain din nila. Gusto nila yan. Manok, dilis, yung mga hilaw yan. Mama, wag nyo na luto yan, baka sigang nyo pa. Silaw na dilis. Tapos, talisa yan. Mga dahon. Saka ito mga aqua plants. Sa totoo lang, may mga aqua plants yan. Saka Kinakain din nila. kangkong. Puno-puno na kangkong yan. Pagka kaso ngayon, ubus na. Maglalagay ho ulit ako. Gaano katagal niya sir ang kangkong niyan sa ano? Depende sa dami. Pero sa akin, tumatagal. Siguro mga 2 weeks, nawawala na yung kangkong. Naubos na. Pati yung... Kasi, ang maganda rin na may aqua plants po, pag nakukulangan kayo ng pagkain, May, pagkain din nila. Ang dalawa, pagka sobra yung pagkain nyo, yung mga hindi tataas yung ammonia kasi kung marami kayo aqua plant. Tama. Ito number 1 tapos yun. Ang water change niyo sir dyan, gaano kadala? Ang water change po ako every week ng 30%. 30% ka. 30% bawas sa 30%. Yung binawas ko, ganun din po ang ibabalik ko. Aka na yung yellow. Ganun din po binabalik ko. Minutes, tapos Babad lang sir. every 5 minutes kuha kayo ng tubig dun sa paglalagay nyo, may bukas naman to dalawang sandok hanggang sa after 5 minutes ulit, tapos hanggang sa mapuno na siya, okay na po yun siya. Ano ba dito na kayo malaki? Kasi yung may maliliit kayo, yung molly pwede na makain kasi kung lumalaki yung molly. Guys, nakabili na tayo. Pauwi na tayo. Diretso na tayo uwi para mailagay na natin to sa tank natin. Ayan. So guys, naikarga na natin. Tayo aalis na. At medyo umaambo na. Sana hindi tayo abutan ng ulan. So, let's go. 2 hours later. So guys, nandito na tayo sa bahay. At nakarating na yung crayfish natin dito. Tignan na lang natin kung okay pa ba siya. Dito. Ay, wait lang. Guys, ito yung nabili natin kay Step Farm na crayfish. Ayan, so malalaki siya. So dalawang trio yan. Ito pa yung isa. Ang sukat nito is nasa 3.8 to 4 inches. Tatlo trio, isang lalaki, dalawang babae. So acclimate lang natin sa dun sa tank natin. So guys, ito na yung ating crayfish na binili kay Step Farm. Pina-acclimate lang natin, tapos ito yung mga crayfish natin na luma. Hiniwalay natin para hindi sila magkasamang dalawa. So, at nailagay na nga natin dito yung ating mga crayfish. Nalagyan na rin natin sila ng mga hideouts nila. At nilagyan na rin natin ang pagkain na kangkong. Yung iba is nandito. Ayan. Yung iba, ayan. Malabas na. Mas isa, dyan pa. O, diba? Yan. Dito sa ilalim, yan ang itsura nila. Yan. Yan. So guys, hanggang dito na lang ang ating video na to. Kung gusto mo ang video na to, please do like, share, and subscribe, and also hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod nating video. So guys, dito na lang. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Stay safe, God bless, and see you on our next video. Bye-bye.